President... Ang problema kasi dito, no, parang taga-react na lang. Okay? Taga-react na lang yung presidente through Attorney Claire Castro. Yung classroom construction at yung everything, mga kabatas natin, under the Marcos administration is bad news. So how did the president... Magandang araw po sa inyo, mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po, mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito, mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Para mapauwi sa ating bansa, etong nagtatago na si Eli Zaldico. Eto mga kababayan, yan na nga ho ba sinasabi natin. Ang problema ho kasi dito sa mga congressman na kagaya nitong si Jinky Luistro, napakatindi ho nila kung magmalinis, di ba? Nung panahon na talagang binibira ho itong si VP Sara dyan sa mga komite, dyan sa House of Representatives, isa ho yung alin na yan sa pinakamaingay sa pagbira dito kay VP Sara. At ngayon ho mga kababayan, sinampaan ho siya na reklamo, graft complaint dyan sa ombudsman. Ito, basahin ho natin, ha? Batas PH. Batangas Rep Luistro face raps before ombudsman. Batangas 2nd District Rep Gervil Luistro is facing graft complaint before the office of the ombudsman over the alleged overpricing, irregular fund use, and wasteful implementation of the Cat's Eye Road Stud project along the Batangas City San Pascual Bawan Diversion Road. Naku, yan na nga ba sinasabi natin? Yan ho yung mga congressman na malapit kay Martin Romualdez. Palakpakan ho natin mga kababayan. Ibang klase ho sila kung makapagmalinis, makabira sa mga Duterte. Pero sa mga Duterte, wala ho tayong nababalitaan ganyan. Yung ika nga mga overprice, wala ho. Tanging mga malalapit na congressman kay Martin Romualdez. May pattern na may pattern na. Kaya kung ako dito sa mga otoridad, kung gusto nilang humupa ang sitwasyon, ipakulong ho nila yung mga yan, yung mga congressman na malalapit dito kay Martin Romualdez at kalaunan. Siyempre, kayo naman mga kababayan, huwag naman ho tayong maglokohan dito. Ang sigurado ho dito mga kababayan, kaya malalakas ang loob ng mga yan, kagaya nitong si Gervil Luistro, dahil malapit ho sila kay Romualdez. Alam nila, naku, hindi kami lalaglag ni Pinuno, hindi kami lalaglag nitong si Speaker. Si Speaker, dahil kay Speaker, napanood nyo ho yung video nitong si Luistro, nung sobra-sobra ang pagpapapuri niya dito kay Martin Romualdez. Ayan ho, napala niya. Lumabas ho ang bantot nitong si Jinky Luistro. Tayo ho'y umaasa sa mga susunod na araw, yung mga pangalan nitong si Dong Gonzales, JJ Suarez, Garjola, Delipe, maglabasan na rin. Ano ba mga kabalbalang pinaggagawa nitong mga individual na to? Pero sa mga kadistrito nila na nanonood dito sa video na to, alam nyo kung gaano kawalang yaya mga congressman na nabanggit natin na yan. Ito mga kababayan, sino ba mga kasama nitong si Jinky Luistro na sinampahan ng reklamo dyan sa ombudsman? Along with the Luistro, the same complainant were filed against Batangas DPWH Calabarzon Regional Jovel Mendoza and Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglikuan. Yan ang mga kasama ni Jinky Luistro na sana magpasko sa kulungan. Dahil si Jinky Luistro na yan, anak ng toka, napakasama ho ng ugali ng babae na yan. Napakasama ho talaga nung panahon ng Tricom. Akala mo kung sino akala mo kung sinong malinis kung magsalita. Akala mo kung sinong banal. Akala mo kung sinong napakatalino. Ngayon ho, bakit tahimik tong alin na to? Madam, marami na rin naghahanap sa'yo ngayong mga panahon na to. Sumobra ka kasi sa bibo, kaya yan. Hinihintay na lang natin yan. Si JJ Suarez, Dong Gonzales, Delipe,
at itong si Gardiola, yan, yung mga, basta lahat ng malapit kay Marty Romualdez, sigurado ho tayo. Ika nga, konting panahon na lang ang hinihintay at yung mga pangalan na yan, bubulat lahat, sasambulat sa sambayan ng Pilipino. Ito ang balita ng Billionaire News Channel, kaugnay dyan sa mga isinampang kaso na yan, grab complaint laban dito kay Jinky Luistro. Pakinggan natin. Sa mga palamuti na sa kalsada, ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno, inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga opisyal ng DPWH Batangas dahil sa umano'y overpriced Cat's Eye project na binaklas din kalaunan. Narito exclusive agenda Grabe, overpriced tapos binaklas din kalaunan. Okay, para walang ebidensya, no? report ni Joash Malimban. Nagsumite ng isang letter complaint sa Ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglikawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Itong dots of Kitang-kita raw ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulang airport runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang aspaltuhan ang kalsada. My goodness. Walang ya talaga itong mga to Oy, Jinky Luistro, ngayon ka nga magpa-interview sa media, paliwanag mo to. Walang ya ka. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang nasabing proyekto. Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan na mistulang bakas ng mga binaklas na Cat's Eye. Ang dating Kaya nga, para ka nasa aeroplano, di ba yung pagkalalanding mga aeroplano, ganyan Dapat mayroong guide Di naman dapat ganyang kalalapit yan Pero tuloy ako naalala nung nagpunta ho tayo dyan sa bandang norte, dyan sa Bamban Tarlac. Yung naman ho nila, yung mga poste ng ilaw sa tabi ng kalsada. Tag 5 hakbang, mayroong poste na. May content nga yun sa susunod, no? Sino kayang doon? Sino kayang may pakananong kabalbalan na yun? Pagkalampas mo doon sa particular na lugar na yun, wala nang poste. Pero doon sa lugar na yun, tag 5 hakbang, mayroong poste. Ganun ako kalalapit. Papakita ko sa inyo pagka nagawi tayo dyan sa, dyan sa lugar na yun. Medyo malayo sa atin yan Tila airport runway sa gabi, ganito na ang itsura. Dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw. Nahanap namin ng kontrata para sa nasabing road stud installation project sa lugar. Isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders. Ang Kisha Parang kilala ko yung 3W Builders na yan Nako. Construction, una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano Natanawan. 2 buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. On the process na po yung pagpapalit po ng aking to transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process po ng pagtatransfer. Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 Cat's Eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75. Congressman Luistro, anong kabalbalan to? 7 million pesos. Kung pagbabasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng Cat's Eye. Kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito, including tax and installation.
Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto. Oh my goodness, oh my goodness. Meron na namang kumitang congresswoman dito sa 90... Oh. Pero wala Alam niya itong talaga kalakip itong mga to, na oh. detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila pinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered. Saka bakit kailangan lagyan ng asfalto? Di ko maintindihan. Mas matibay yung konkreto sa asfalto. Ba't lalagyan ng asfalto? Di ba? Ano ba matibay? Konkreto o asfalto? Di ko natin gets. Unusable na ang mga cat's eye upon removal. So nagsayang ho ang gobyerno, nagsayang ho sila ng pera ng sambayan ng Pilipino ng kulang-kulang 100 milyong piso. Pag pala binaklas yun, unusable na. Pinuntahan namin ang DPWH 2nd District Engineering Office para kunin ang kanilang panig, pero wala raw available na makipag-usap sa amin. Sinubukan din naming hingan ng pahayag si Congresswoman Luistro, pero hindi pa ito sumasagot sa Ano bang issue? Ano bang issue siyempre tatanong yan? Anong issue, Kong? Diba? Pagka-issue dyan, confidential fund at saka yung EJK, anak ko, magpapa-interview pa sa inyo yan. Bigyan niyo ako ng slide dyan sa on-point interview ako dyan. Ganyan yan aming mga mensahe. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ng mga respondent sa inihaing reklamo. Di ba? Dapat ganyan. Oh. Para dito kay Luistro, kung ako sa'yo, kailan balipad mo niyan, madam? Magsasama na ba kayo nitong si Zaldico dyan sa Espanya? Naku, maraming nag-aabang sa'yo. Congressman Jinky Luistro, kasi ikaw isa ka sa pinakabanal na congressman noong panahon ng confidential fund, nung tinatalaka yung confidential fund at TJK. Kala mo sino talaga yung santang-santa ho, yung tipo hindi makabasag plato. Langya ka. Ngayon, hindi na yung asawa mo ang itatago mo. Diba? Kayong dalawa na magtatago ngayon. Ito, pakinggan natin kung ano yung mga kaparaanan na pwedeng gamitin ng pamahalaan para mapauwi itong si Elizalde ko sa Pilipinas. Ito ang interview nitong sila Sir Ted Pailon sa isang napakahusay na abogado. Okay? Oo. Secretary? Ba? Oo. Malay mo. Oo nga, may mga ugong-ugong nga. Magkaroon ka ng kakilala. Actually, kaibigan at kasama sa trabaho na secretary. Ha? May naririnig ako. May naririnig ako. Oo, totoo kaya yun? Basta kami, we will post no objection. Mukhang may paggulantang sa atin pagdating ng December, Morning, attorney. Morning po, attorney. Okay. Parang si Auntie Claire yun. Sa DOJ daw si Auntie Claire Pambihira o. Binaboy nitong administrasyon na to yung pag-a-appoint sa mga anong tawag dito, sa mga ahensya ng pamahalaan na kung saan pagka binanggit mo yung mga katagana yan kinikilabutan ng mga masasamang tao. DOJ, Ombudsman. Yung sinilagay sa DOJ, ayun, si Boying Remulla. Ngayon, sa Ombudsman, si Boying. Ngayon, ang plano ho ata nila ngayon, ilalagay sa DOJ si Auntie Claire. Wala akong problema yan. Si Auntie Claire, lagay nila dyan sa DOJ. Wala problema, okay lang yan. Asa na ba ako? Ay, nandito pa rin tayo. Sunny Africa. Oo. And also, pagbati po ng good morning kay JB Garganera. Good morning, JB. Good morning! Kahapon nga po nagkaroon ng press conference ang abogado po at si Attorney Ruy Rondain. Sa mga nakatatanda, it's a familiar name dahil po siya dating abogado rin po ng mga Arroyo, if you recall. At kanya pong naipanalo ang mga kaso ng mga Arroyo. Alright? Ngayon, mga kapatid, meron po tayong bahagi ng press conference kahapon na gusto ko pong ipapanood sa inyo at ipakinig sa inyo mamaya po. Hindi, okay, relax ka lang dyan, birthday boy. Sabihin mo sa akin kung yan ready na. Okay? Para lang ho natin malaman kung ano po ang pananaw ni attorney dito po sa mga bali-balitang ito. Dami na hong balita. Sa sinasabing kakaharapin daw pong kaso
nitong si Ginoong ni Zaldico. former Congressman Zaldico. Pero bago nga yan, yun po sinasabi din po kahapon sa press conference na may banta daw po sa buhay ni Zaldico. Kahit naman ikaw, pagbantaan ka. Oo. Nagkalat yan sa social media. Oo nga. Kesyo ganto, kesyo ganyan. Kahit na ikaw. Oo. Uuwi ka ba kapag may pagbabanta sa iyong buhay? Siguro attorney, kung a-advise mo huwag ako umuwi, hindi talaga ako uuwi. Yun nga daw ang i-advise niya rin kung sakali man. Kahit naman ako Oo. Hindi ka ba matatakot dyan? Oo. Paano kung merong isang mag-ala vigilante? Oo. Alam mo yun, attorney, isipin niya na siya na ang makakapag bigay ng hustisya So, attorney, sa mga, alam mo, galit ng mga tao. Attorney, parang sinasabi niyo po ba na wala po kayong tiwala sa kakayahan ng gobyerno na kaya pong proteksyonan si Zaldico? Abay, hindi tayo pwedeng magtiwala ng ganun-ganun na lang kasi nga kahit yung mga heads of state, dalawampu yung mga bodyguard, dalawampu na yung mga bodyguard, may sniper na pwedeng tumarget sa kanya. Kulang pa ng konting tuwang. Lagyan mo pa ng accent. Oo, lagyan mo pa ng konting tuwang. Kahit na nga yung mga, ang dami ng mga nagbabantay, nalulusutan pa rin. Hindi tayo pwedeng ipagkatiwala na lang natin sa gobyerno. Pero attorney, ang pag-alis po sa bansa ay parang sign of guilt. Alam mo, mali yung term mo, hindi sign of guilt. Ano po? Oo. Oo. Hindi po ba parang lumalabas na parang guilty po yun dahil umalis po siya ng bansa? Parang binabanggit mo na yung flight. Flight as an indication of guilt? Oo. Alam mo, mali yung pagkakaintindi mo dyan. Mali. Mali Mamaya po ang pag may oras ka, seminar kita. Okay. Mali. Malambing muna sa una. Malambing muna sa una. Hi, Camille. Sandali. Thank you, Camille. I know you, Camille. Sandali. Oo. Wala naman ako. May ginagaya ba ako? Wala. Ikaw, Oo. Ikaw talaga. So, ang ano po, sir, ang flight, hindi po yung indication of guilt. Ikaw naman. Mali. Pero- It's an abused Term? dictum. It's an abused theory. Oo. Alam mo, mamaya pagkatapos nito, dinner tayo. Okay. Ayos Sige po, sama ako sa inyo, attorney. Oo. Okay. Sagot mo Ito. Attorney Domingo Cayosa po, atin lang alamin kung mas maayos na po ang kanyang linya. Attorney? Good morning, Ted. Ayan, okay, Yan, salamat si Attorney, po. yan, Okay, yan, sir, yan. pakiulit po lamang in case po, paano ho ang kaparaanan para maubliga umuwi sa Pilipinas si Zaldico? Well, maganda na i-file yung kaso laban sa kanya at mag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. At kung meron ng warrant of arrest, pwedeng i-request ng ating gobyerno ang assistance ng Interpol. Pwede rin na kung sakali itong si dating congressman ko ay nasa isa dun sa mga 15 bansa na meron tayong extradition treaty, ay maaari tayo mag-request ng extradition. Opo. Yung pong passport cancellation, paano po ang proseso at will that help? That will also help. That's another way. That, hindi naman sa ma-aresto siya doon, pero magandang gawin yan ng executive branch, i-cancel ang kanyang passport para maging undocumented alien siya, saan man siya papunta. So under normal local rules or laws, pag wala kang valid na passport, undocumented alien ka, pwede ka nilang pabalikin sa bansang pinanggalingan mo. Undocumented alien ka, wala kang travel document, the Philippine government can request the country kung nasa saan siya para siya i-deport? Nako, Tama po yun. bakit di pa ginagawa yun? Bakit hindi pa i-cancel yung passport niya? Pambira, masyado talaga na paghahalata itong administrasyon na to, di ba? Pagka gusto, maraming paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. Yung mga dahilan, kasi pagka napauwi dito si Zaldico, maghahalo ang balat sa tinalupan. At pwedeng lahat ng countries kumbaga, sabihan lahat ng mga countries na ang taong ito walang valid Philippine passport. Pag nakita nila, sisitahin nila, sasabihin wala siyang passport, therefore, under the local laws, pwede siyang pauwiin. Kung sakali lang po, ito ho naman po ay academic discussion po, attorney. Kung siya po ay mag-apply ng citizenship sa isang bansa na wala tayong extradition at siya po ay kanlungin at tanggapin doon, so hindi na niya kailangan ng Philippine passport,
yun ho ba'y maaaring kaparaanan niya para hindi na siya maobligang umuwi ng Pilipinas? Well, maaari niyang gawin yun, no? It's a possibility, pero medyo malabo yun, lalong-lalo na kung yung bansang pag-a-applyan niya ay mayroon tayong magandang diplomatic relations. Sa mga panahong ito, isa rin yan naging epekto ng pagbabago ng polisiya ng gobyerno, ay halos lahat ng mga bansa ay friendly relations tayo. Lalong-lalo na sa Europe, nandun siya, yung EU, kinikilala nila yung change in policy pagdating po sa human rights at saka yung diplomatic relations. So malabo yun. Unless of course, gagamitin niya yung limpak na salabi niya, pumunta sa isang African country at pagbibigyan siya, suhulan silang lahat. But, that will be a very tedious and long process. At pwede namang sasabayan yan at i-oppose ng ating gobyerno. Lalong-lalo na kung fugitive from justice yan. Wala pong matinong bansa ang magbibigay ng citizenship ang banyaga na fugitive from justice. Kaya crucial ho na sampahan na siya ng kaso. Okay. Sampahan ng kaso. Dito na po tayo ngayon, Attorney. Attorney, ano ho ba ang proseso? Sa ngayon kasi, ang ombudsman ay tumanggap na ng rekomendasyon mula sa ICI, and sabi po ng ombudsman, eventually po, after the assessment evaluation, isasampa nila ang kaso sa Sandigan Bayan po ito, Attorney, di po ba? Against Zaldico, right? And et al. Opo. Sapagkat si Zaldico is above grade 27. Opo, okay. So, Sandigan Bayan ang may jurisdiction. Opo. So, Attorney, bago po isampa ito sa Sandigan Bayan, dadaan muna po ito ng due process sa ombudsman. So, bibigyan po ng ombudsman na pagkakataon si Zaldico na sumagot sa mga paratang sa kanya. Tama. Pag natanggap yung subpoena, siya na Dali po. Attorney, sorry po talaga, nagpuputol-putol tayo. Ito na ho, maganda na itong pag-uusapan natin. Papunta na ho ako doon sa main issue eh. Kumbaga atin lang po nilalatag po ang predicate dito para maintindihan po natin ito mabuti ha. Yeah, kasi okay. Marami ho talaga nagmamadali. Marami ho talagang gigil na gigil. Pero sabi nga po, merong due process na dapat pong pagdaanan at dapat nating maintindihan. Kasi mamaya po kung ating pakikinggan si Attorney Rondain, para bagang, hello? Anong kaso? Hello? Anong kaso? Hello? Sandali lang, mamaya At akin din pong ipapaliwanag kung ba't ganun po sinasabi ni Attorney Rondain. Nako. Kasi nga, nung una pa man po, ay atin na pong nasabi sa inyo, mga kababayan, na sandali lang, ha? Sandali lang. Itong mga taong ito, regardless kung ikay nandito sa Pilipinas at nakaupong opisyal o kaya naman nasa abroad at walang balak umuwi, kaya nilang kumuha ng mga mahuhusay na mga abogado para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. After all, yan ay bahagi po ng ating due process. Mukha naman talagang mamahalin si attorney. Oo, palang sa mga salita, talagang alam mong maipagtatanggol niya ang kanyang kliyente. May punto rin naman siya doon sa kanyang sinasabi. Kasi doon kahapon sa naging press con, habang pinipihit po ang signal nitong si Attorney Cayosa, kahapon lahat ng mga testimonya doon po sa naging Senate Blue Ribbon Committee and even dito sa ICI, lahat yun parang sinasabi niya na baluktot yan. Wala daw ebidensya, kumbaga. Pwede mo naman idamay ang kahit sino lang sa salita, pero nasan yung ebidensya? At yung kaso, yun din sinasabi niya, wala pa namang nakasampang kaso sa ngayon. Balikan natin si Attorney Cayosa. Attorney, so doon po tayo sa due process sa ombudsman. Subpina, ngayon po, no, ang sinasabi ni Attorney Rondain, wala pang natatanggap ang aming kliyente. At ang sabi nga po niya dito, kung nasa abroad ng aming kliyente, paano nagkakaroon ng jurisdiction doon na tanggapin nga itong subpinang ito? So attorney, paano kaya yung kapag hindi tinanggap ng kampo ni Zaldico ang subpina, ano po ang next step?
Well, una, yung hindi pagtanggap ko naman, hindi ibig sabihin legally, hindi na natanggap. Maganda nga na nagpresenta na si Atty. Rondain na abogado niya, di pwedeng iserve sa kanya. Kasi he's now appearing as his counsel, so pwedeng bigyan siya. Pwede rin hong dalhin yung sa last known address niya. So hindi ho naman kinakailangan na dalhin yung papel na yan at ihanapin ang buong mundo para ibigay na personal sa kanya. Hindi ho naman ganun ang rules. Yung last known address niya o kaya sa kanyang abogado, that will be sufficient delivery or service of the subpoena. Okay, opo. So ibig sabihin po, total naman ngayon napakilala kang ikaw ang abogado nitong respondent, maaaring sa iyo ito ibigay na subpoena para sabihin mo sa kliyente mo o kaya doon sa last known address nitong respondent. So ang sabi po naman ni Attorney Rondain kahapon, na-prejudge na ng ombudsman ang kliyente ko. As a matter of fact, ang dami nilang sinasabi. So kapag ho ba technically hindi nila tinanggap o hindi na sila sumagot sa subpoenang ito, meron bang mga takdang panahon at kumbaga wave na ayaw niyo sumagot hindi kayo na mismo ang nagdesisyon sa inyong sarili na hindi sagutin itong mga paratang na ito kaya obligado kaming isampa na ito sa Sandigan Bayan, Attorney. Na-serve na sa kanyang tirahan o kanyang abogado ay yung panahon para sumagot siya starts running. After that, kung di pa rin siya sumasagot, he'll waive yung kanyang karapatan sumagot. And the ombudsman can now resolve the investigation based on existing evidence. At pagkatapos yan, if the ombudsman finds probable cause, ipa-file na niya yung charge sa Sandigan Bayan. Ayun, opo yun. Sige. So, ngayon po, kapag nga inihain na po ng ombudsman sa Sandigan Bayan po yung asunto, ang Sandigan Bayan po, ano ang kanilang unang gagawin, Attorney? Titignan ho ng Sandigan Bayan kung there is sufficient ground to issue a warrant of arrest. Yun ho ang susunod. Okay. So, i-evaluate din mo nila yung isasampang kaso at yung mga ebidensya na isumiti sa Sandigan Bayan. And then Sandigan Bayan, as part of the judiciary, a separate branch of government, will have an independent assessment for the Dali na po. Talagang ang sumasama yung signal. Sayang talaga itong... Sayang. Ganda nung ina-explain ni Atty. Ang lino Domingo. po okay, sige. Sandigan Bayan po, pagtanggap nila, they will evaluate the complaint. Ano May sufficient ground daw kung to meron issue ba warrant. sufficient ground ito, etc. Pagkatapos po, Attorney? Then, kung tingin nila, they agree that there is probable cause at there is also enough ground to issue a warrant of arrest, mag-issue ng warrant of arrest yan. Okay. Yun ngayon, serve the executive branch. Okay, sige. So, pag-aaralan ng Sandigan Bayan, may basihan ito. Opo, may basihan. So, kinakailangan natin maglabas na ng arrest warrant para dito sa magiging akusado na po. Ano po, Attorney, no? Opo. Okay. So, kung may basihan, kung walang basihan, assuming lang po, kung walang basihan, sabi Sandigan Bayan, mukhang wala naman itong basihan. Ano ang gagawin ng Sandigan Bayan pag walang basihan? Well, ang sasabihin ng Sandigan Bayan, walang basihan dahil sa ganito. Ay kulang kayo at mga rason. So, ilalagay ito na sa desisyon. Ang maaaring gawin naman ng hindi na mag-issue ng warrant of arrest. Maaaring gawin ng ombudsman. Pwede kumanap ng additional evidence para makumbinsi at mag-refile siya. Okay. So, talagang sama ng ating linya, sayang talaga. Attorney, sinasabi po ninyo, kung sa una pa lang walang basihan, bibigyan na pakakataon ng Sandigan Bayan ang prosecution na patibayin yung kaso. Ganun po ba yun? Oo, kasi nga, dun sa decision ng Sandigan Bayan, sasabihin niya ang rason kung bakit sa tingin niya kulang ang ebidensya para mag-issue o basihan, para mag-issue ng warrant of arrest. Okay. Then it is for the ombudsman to gather and submit additional arguments o kaya mga
mga ebidensya. Opo. Opo. Okay, pero dito nga po, no, sabi nga ng Sandigan Bayan, they will have their own special division to handle all of these flood control cases. So, attorney, kapag po, assuming lang, nasabi ng Sandigan Bayan, merong enough dito ng mga katibayan para na maglabas ng arrest warrant. Kapag po naglabas ng arrest warrant at nasa abroad pa rin itong si Zaldico at hindi po nila maaresto ito, ano ho ang mangyayari sa kaso? Well, nasa rules, no, na tuloy pa rin ho yung kaso. Ibig sabihin, hahanapin talaga siya. Pero kung hindi ho ito may serve within a period of 6 months, pilitan i-archive muna nila yung kaso kasi hindi naman nila pwedeng i-arraign. Kasi you need the presence of the accused para pupunta dun sa next stage, yung arraignment. Kasi kailangan ko yung personal presence niya doon. So kung masyadong matagal, after 6 months, hindi pa rin siya maidala sa Sandigan Bayan, i-archive muna nila ito. Kung ipapark muna nila, once na na-arresto siya, di po nila i-revive. Okay, sige. Ito talagang sayang talaga itong ating itong ating panayam na ito at nagpuputol-putol sa bandang dulo. So, ang sinasabi ni attorney, kapag po naglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan, obligadong executive hanapin tong akusadong ito at dalhin sa hukuman. Bakit? Kasi kinakailangan ng arraignment. Opo. Ang arraignment, attorney, nangangahulugan, na ang akusado ay nasa ilalim na ng jurisdiction ng hukuman, attorney. Tama, hindi yung pag-acquire ng jurisdiction, pag na-surrender na yung akusado sa korte, yes, meron na siyang jurisdiction. Yung arraignment is para basahan siya formal ng sakdal at tatanungin guilty or not guilty. Yun lang po, napakasimpleng process lang yun. Okay. Sige po, so nangangahulugan po na para magkaroon ng jurisdiction ang hukuman, dapat humarap yung nasasakdal sa hukuman at basahan siya ng kaukulang sakdal para sabihin ng nasasakdal na guilty or not guilty. Yun po, attorney, ano? Okay. Kasi ang pag-acquire ng jurisdiction, to be accurate, is the moment na isurrender sa korte yung katawan nung akusado. Okay. May jurisdiction na siya. Okay. So, Opo. siya na ang mag-uutos kung saan siya ilalagay. Okay, opo. For the court to acquire jurisdiction sa akusado, dapat munang yung akusadong ito ay maaresto at maiharap sa kanila physically. Tama ho yun. Okay. Hanggat hindi na ihaharap physically yung akusado, walang jurisdiction ang hukuman o hindi siya mababasahan ng sakdal o walang arraignment na mangyayari. Opo, hindi ho kasi pwedeng arraignment in absentia. Trial in absentia, pwede ng arraignment, kailangan nandun siya. Okay, yung trial in absentia, pwedeng gawin yon after the arraignment. Tama ho. Okay. Kasi po, hanggat walang arraignment, hindi magsisimula yung proseso po ng paglilitis. Yung ilinaw natin, Ted, hindi magsisimula yung trial dun sa kasalanan. Pero, since ang korte meron ng jurisdiction over the case, magkaiba ho kasi jurisdiction over the case, jurisdiction over the person. So yung jurisdiction over the person, kinakailangan mahuli siya, harap sa korte at korte magsasabi saan siya ilalagay. Okay. Pero yung kaso, hawak pa rin ng Sandigan Bayan at pwede rin mag-request ang gobyerno ng tinatawag na provisional remedies sa Sandigan Bayan. Ano po iyon? Halimbawa, yung mga preliminary attachment ng kanyang mga kayamanan. Kung may papakita nila that nag-abscond, tumatakas na, pinagbebenta na yung mga ari-arian. Kasi nga ito, plunder daw o kaya palakihang pagnanakaw. Pwede ho naman silang humingi ng preliminary attachment para tuntunin nila nasan yung kanyang mga assets para i-hold, i-freeze ng korte para hawakan kung sakaling ma-convict siya o kaya kahit mapawalang sala sa criminal pero may civil liability. Itong mga ari-arian na ito ang pwedeng sunggaban ng gobyerno. Okay. So, attorney, ang pinaka-importante pong mga elemento rito para magtuloy-tuloy ang kaso ay talagang mahuli
kung meron na pong arrest warrant si Zaldico at maiharap sa hukuman. Basically, yun po yun. Ano po? Tama po yun. Okay, sige. Pag hindi siya nahuli, wala pang jurisdiksyon sa kanya ang Sandigan Bayan, opo, at wala pang nangyayaring arraignment sa loob ng 6 na buwan magmula ng makapaglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan sa loob ng 6 months, kumbaga, i-archive muna o hindi muna ito lilitisin at maghihintay ang hukuman hanggat hindi na-produce o nahuli yung akusado. Tama po. Ganun ho mangyari. Pero Ted, ilinaw din natin, meron kasi sa rules ng Sandigan Bayan, yung sinasabi nilang conditional arraignment. Kung mapayag yung akusado na wala muna siya, kahit wala siya, pa-arraign na siya, at mag-uusapan nila with prosecutor, ano yung mga limitations ng one. Kasi nga, pag na-arraign ka, nag-join na yung issue, hindi na mapapalitan yung charges. So, pwedeng i-negotiate ng akusado na, sige, pa-arraign muna ako habang wala, pero pwede kong pa rin questioning yan later on at palitan yung charges. So, may patient rule kasi dyan about conditional arraignment. Ewan natin kung yan ay gagamitin ng kampo ni Congressman Ko, pero mukhang sa pananalita ni Atty. Ronda yun ay wala silang balak na sa ilalim talaga ng jurisdiction ng Sandigan Bayan over the person of Zaldico. Okay. Pwede bang in case maglabas ng arrest warrant, humarap yung abogado ni Zaldico sa Sandigan Bayan at kumbaga yung pagbabasa ng sakdal, sabihin na lang sa abogado. May ganun po bang pamamaraan o hindi? Yun yung tinatawag nating conditional arraignment. Kung pumapayag yung akusado. Okay. Duly authorized naman yung abogado niya and under certain mga conditions na pinag-usapan ng prosecution at saka defense, pwede mo naman mangyari yun. Okay. Pwede ho bang virtual arraignment? Kasi ngayon, may banta daw po sa buhay, takot umuwi, walang kasiguraduhan sa kanyang kaligtasan. Pwede bang sabihin ng Sandigan Bayan na Mr. Ko, humarap ka sa amin virtually kung nasa saan ka? Well, kung papayag ang akusado, di ba? Which is malabo. Pero ilinaw din natin, Ted, na yung sinasabi na may banta sa aking buhay, that's not a legal reason for refusing to heed the warrant of arrest or to... Pahiya ho yung abogado nitong si Zaldico doon Hindi daw ho yun na pwede. Hindi pwedeng maging legal na basihan sa hindi pag-uwi ng isang akusado. Render yourself for arraignment. Hindi ho yan acceptable na rason yung may banta sa buhay ko. Kasi kung hindi, di lahat ng kriminal, sasabihin na lang niya, okay na ako, akusado, sasabihin na lang may banta sa buhay ko, hindi muna ako magpapakita. It's not that simple. So, hindi ito valid excuse na hindi ka humarap sa demanda sa iyo sa Sandigan Bayan itong may banta sa aking buhay at hindi dapat din pumapayag ang hukuman at maging ang prosecution na maging virtual ito na kanya pong arraignment kung sakasakali man po. Ano po? Opo. Sapagkat kung paniniwalaan yan o kaya pagbibigyan ng ganyan, di wala tayong rule of law. Diba? Kung may banta sa buhay mo, di pulis ang bahala dyan. So, may gobyerno naman tayo. Diba? O kaya private security. So, hindi ho yan tinatanggap ng hukuman as a valid reason for not presenting yourself for arraignment or surrendering to the jurisdiction of the court. Opo. Attorney, ito hong 6 months na ito, technically talaga bang ganun ka-stricto yun? Yung kailan nagsisimula yung 6 months na yon na kapag hindi na-produce itong akusado, i-archive muna o ipapark muna ang asunto? Upon the release of the warrant of arrest and pagbigay sa executive branch para i-execute yan. Kasi yung gobyerno, yung executive branch, magre-report sa korte kung nahanap ba nila at kung hindi, bakit. Sapagkat
patuloy ho pa naman ang jurisdiction ng Sandigan Bayan dun sa kaso. So, it is also the duty of the Sandigan Bayan to see to it na yung kanyang warrant of arrest ay maipatupad. Kung sakaling tinatago o hindi gumagalaw ang kapulisan, NBI o DFA o ano man, ay pwede ho naman, nasa poder naman ng Sandigan Bayan ng pag-issue ng additional orders within its power and jurisdiction para maipatupad dito. Opo. Attorney, legal remedy po naman sa panig ni Zaldico na kapag po inihain ng ombudsman sa Sandigan Bayan ng kaso, opo, at sila po'y maglabas ng arrest warrant, na questionin ng company ko sa Supreme Court yung abuse of discretion ng ombudsman kasi na-prejudge ng kanilang kliyente, hindi nabigyan ng tamang pagkakataon, etc., etc. That is a legal, remedy ng kanyang kampo, at least to delay the proceedings. Maaari nilang gawin yan na questionin. Kaya nga, sa aking tingin, Ted, yung mga paggagawa ng special court, special division, sana iwas-iwasan yan. Kasi diyan papasok uli yung mga magagaling na abogado at questionin yung legality ng pagkagawa ng bagong division o special division. Pangalawa, ilinaw natin din na yung ombudsman po, ang trabaho talaga niya, pusigin yung magnanakaw sa taban ng bayan, mga abusadong opisyal. So, hindi ho siya juez na neutral. Ang ombudsman, talagang prosecutor yan. So, talaga ang kanyang posisyon na merong nanakaw dito, hanapin natin kung sino nagnakaw at mag-case build up tayo. Trabaho ho niya yan. Hindi neutral ang ombudsman. Ang kinakailangan lang, yung due process na sinasabi, na mabigyan ng pagkakataon yung suspect na sumagot doon sa mga paratang yan. Sandali po. Medyo napuputol tayo doon, no? Oo, ang sinasabi ni attorney, kaya nga ho, dapat talaga dito iwasan, ano? Yung paggawa ng special courts or special division. Yung maaari bang questionin yung legalidad. Yung legalidad. Pero kaninyo, ang ombudsman talaga per se, taga-usig yan. Hindi ba? Prosecutor yan. Talagang prosecutor yan. Hindi siya dapat maging neutral, yun yung sinasabi kasi niya. Yun ang kanyang responsibilidad. Trabaho niya ito. Opo. So, attorney, di ba't may mga balita na nag-uusap para sa creation of a special court, mga ganon? Ang inyo pong legal dito opinion ay dapat hindi na po magkaroon ng ganon para wala na hong butas pa o wala na hong masisili pa itong company ko. Opo, sa tingin ko, for practical reasons, meron naman ng sapat na mga divisions ang Sandigan Bayan. Because when you create courts, to questioning na naman yung poder, yung paggagawa, yung validity, legality, mismo yung korte na ang questionin. Talagang aabot yan sa Supreme Court. At kung tignan naman natin ang track record ng Supreme Court, super bagal naman mag-desisyon. So sana iwasan na ito. Yung mga meron namang sapat na korte. Kaya nga, track record talaga ng Supreme Court sobrang bagal. No? Yung petition ni Attorney Vic at nitong si Unga, wala pa rin patapos na itong taon. Sobrang bagal. Ombudsman, kapulisan, NBI, para gawin ang trabaho. Yun na lang ang pantayan natin. Okay. So, pwede rin po kasi, attorney, alam po naman natin, ang damdamin ng taong bayan, napakainit, no? So, ang remedyo dito ng ilan ay palamigin lamang ito, alam mo yung patagalin, para, alam nyo na, eventually, magkalimutan, mawalan ng pag-asa yung iba. So, maaari pong maging legal nila na strategy dito, ay yung they expect na maglalabas ng arrest warrant, tapos magtatago yung akusado, hihintayin po yung 6 months na yan hanggang ma-archive at kung sakasakaling mahuli, pupunta na sa Supreme Court para questionin. Ganun po yun, para ma-delay yung kaso. Ganun nga ho ang karamihan na ginagawa, lalong-lalo na yung mga mayayaman at makapangyarihan. Yung bang gagawa ng paraan para ma-dribble yung mga proseso sa judiciary. So sana yun ho ang ating bantayan. At dito natin makikita, Ted, kung sincero ang gobyerno. Gagamitin ba niya lahat ng kapangyarihan niya at mga ahensya para mapanagot o hanggang dun sa pagsampalan ng kaso? Kasi kung minsan, yung pagsasampa ng kaso, para lang mapagbigyan tayo at tumahimik na. Pero kung tignan natin ang track record, ang daming nasampahan mga nakaraan na, hindi naman napanagot. Yung napanagot, napapardon pa o kaya
madidribble ba hanggang sa Supreme Court. So, yun din, it is part of our vigilance na bantayan ang judiciary. Bantayan po, hindi sapat po yung pagpa-file ng kaso. Opo, opo. Attorney, pwede bang ma-recover na yung sinasabing ill-gotten wealth ng isang akusado kahit wala pang trial? Kahit hindi siya present dito? Pwede ho, kasi maaari ding magsampa ng separate case yung ill-gotten wealth for future case. Yan ho yung mas madaling gawin. Kasi, alam mo, kaya ho nakakapag-nakakawi o nakakatakas yan, hindi napapanagot. Kasi marami silang pera nagagamit nila. They can buy, the best lawyers. So, mas maganda ho na sampahan din yan para makuha yung kanyang kayamanan at siya naman ngayon ang mag-explain saan ba niya kinuha ito. Within the legitimate business ba niya o sa kanyang trabaho. Pwede ho kasi sabay-sabay at sunod-sunod yung iba't ibang kaso. Hindi lang si Saldico, kundi sa pamilya niya o kaya yung mga kasamahan niya. Grabe, no? Merong talaga. Ang dami ho palang pwedeng gawin. Bakit hindi gumagalaw ang pamahalaan kaugnay dito sa mga sinasabi na ito ni attorney? Trail of evidence. Yun ang ating hinihintay. Pangalawa, gumalaw na sila sa AMLA, di ba? Pwede naman. So, sabay-sabay ho sana ito. Hindi lang yung hanggang sa ombudsman, pagsampa ng kaso, pagkatapos manahimik na. At saka yan, napapansin nga ninyo, matetenga lang yan sa mga hukuman hanggat magkalimutan o kaya mag-iba ang administrasyon, ibang usapan na naman yan. That is what frustrates our search for accountability. Opo, ang inyong binabagit po yung forfeiture of ill-gotten wealth na Republic Act, ano po na civil case, attorney. No? Tama po. Kasi yan po, pag final yan, ang presumption, ill-gotten wealth, babalik na to. Magiging the burden of proving na hindi ill-gotten wealth yan, nandun ko sa akusado. Opo. Yung, pwede nang i-freeze lahat yan, pwede nang i-hold muna. Importante ho kasi na i-hold at kaya yung bang ipitin ang kanyang financial resources. Kasi mahirap ang sago, mahirap magsuhol kung wala kang pera. Diba? Opo. So, yun dapat ang gawin ng gobyerno. Opo. Sige po. May tanong lang po si Chacha kung mamarap. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page of Date. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.